Ang apoy ng AFP Modernization Program ay lalong nagliliyab ngayon, lalo na sa Philippine Navy. Trending sa social media, Twitter, Facebook at mga defense forums, na napirmahan na umano ang bagong kontrata sa pagitan ng Pilipinas at Hyundai Heavy Industries para sa dalawang karagdagang Malvar-class guided missile frigates. Dalawa pa, at hindi dyan natatapos. Habang inaayos ang follow-on contract na yan, napag-uusapan na rin umano ang pagdagdag ng dalawang mas malalaking warship sa hinaharap na susunod sa dalawang karagdagang barko. Mga barkong mas advanced, mas may armas, at mas pang-low water operations. Kung ganun, tuloy-tuloy na ba ang pag-angat ng Pilipinas bilang isa sa maritime power navy sa rehiyon? At papunta na ba tayo bilang mas reliable partner ng ating mga kaalyado? Nandyan na ang BRP Miguel Malvar. Nandyan na rin ang BRP Diego Silang. Mga bago at mas capable na mga warships ng Philippine Navy na na-deliver lang ng South Korea nitong mga nakaraang buwan, at ang huli na BRP Diego Silang ay official na nakomisyon nitong nakaraang araw, na ibig sabihin ay official na napapasok ang mga ito sa inventaryo ng Navy, at magsisimula na sa kanilang mga misyon, ang mga barkong ito. At kapag natuloy ang karagdagang dalawa pa, 4 na Malvar-class frigates na ang sisilbi sa Philippine Navy. Mas malawak na ang kayang abutin ng mga pagpapatrol ng Pilipinas, kumpara dati, mas mabilis na natumugon sa mga banta sa ating bansa, mas solid na ang ating presensya sa West Philippine Sea, mas mataas ang deterrence, laban sa pambubuli. Mga barkong may anti-ship missiles, anti-air missiles, close-in weapon system, torpedoes, advanced sensors, at combat radar. Mga capability na hindi na nakakahiya, dahil ka-level na natin ang mga gamit ng mga modernong bansa, mga weapon system na di mo maririnig dati, sa bibig ng ating Philippine Navy. Ganun pa man, marami pa rin ang nagtatanong, kung bakit wala pa ring nakikitang mga anti-ship missiles, at vertical launch air defense system, sa dalawang Malvar-class frigates. Ayon sa impormasyon, ay huwag tayong mag-alala, dahil may nakahandang budget para sa mga armaments na ito, at hinihintay na lamang ng Philippine Navy, na ma-deliver ang weapon system na ito sa atin, at agad itong ikabit. At dahil sa pagpersegi ng Pilipinas, na palakasin ang kanyang depensa, ang Pilipinas, na-acknowledge na siyang ang may pinakamabilis na paglakas ng Navy, sa buong Southeast Asia. Napansin na talaga ng buong mundo, na sa kabila ng katotohanang mahirap tayong bansa, pero tuloy-tuloy pa rin ang hangarin, na mapalakas ang kanyang puwersa. Sa loob lang ng 12 taon, ng AFP Modernization Program, mahigit 20 warships na ang nakuha ng Pilipinas. Mga offshore patrol vessels, mga frigates, corvettes, mga landing platform, mga fast attack craft, lahat bago at modernong kagamitan. Dahil dyan, tinagurian ngayon ang Pilipinas bilang may pinakamabilis na naval force growth, sa buong Southeast Asia. At sabi ng mga analysts, sa susunod pang 15 taon, lalong dadami pa, ang mga warships ng Pilipinas, maaaring dumoble o triple pa, ang dami ng fleet. Mula sa halos wala dati, ngayon, tanaw na, isang tunay na malakas na armada na, ang makikita sa dulo, ng modernization effort na ito. At heto na nga, may mas malaking barko pa ang paparating. Ayon sa usap-usapan, sa loob umano ng Hyundai Heavy Industries, na mabilis namang na-pick up ng mga defense forum ng South Korea, na bukod sa napirmahan na Malvar-class follow-on order, pinag-usapan na rin sa future production plans ng HHI, ang pagkuha na naman ng Philippine Navy, ng dalawang high-end heavier warships, probably destroyer size, na may mas advanced sensors, pang-area air defense capabilities, pang-regional fleet blue water defense, at may mas mabigat na missile loadout. Kung matuloy, ang total ay 2 Jose Rizal class, 4 na Malvar class, at 2 mas malaking warships. Inaasahan itong ma-deliver by 2030. At dahil tuloy-tuloy ang modernization ng AFP, itong 8 warships na ito, by 2030, ay ang initial defense core, ng isang bagong Philippine fleet, na may tunay na strike capability. Hindi pa kasama dito ang mga pag-transfer ng mga malalakas na warships, mula sa Japan, na ayon sa impormasyon, hindi lang mga Abukuma destroyer escorts, ang maaring pumasok sa Philippine fleet,
kundi marami pang mga klase ng warships ang napag-interesan ng ating Philippine Navy. By 2030, ang Philippine Navy ay isa ng puwersa na hindi mo na pwedeng pagtatawanan, puwersang dapat mo nang paghandaan kung may plano kang masama. Dahil sa lumalaking missile-capable fleet, ang Philippine Navy ay meron ng long-range patrol capability, air at sea defense capability, asset protection sa oil, gas, at ating mga fishing ground, at mabilis na maritime law enforcement. Kapag may umatake o ng hamon, by 2030, masasabi na natin na may kakayahan na tayong sumagot, at siguradong ramdam nila ang pangil at ngipin ng Pilipinas. Ito na marahil ang Pilipinas, na hindi muna kayang paglaruan. Ang pagbabalik ng Philippine Navy, sa entablado ng Asya. Kung ikukumpara mo, 10 to 12 years ago, halos puro karag-karag, at mano-mano, at second-hand ships meron ang Pilipinas. Ngayon, frigates na moderno, radar at sensors na high-tech, missiles na kayang mag-project ng power, training at doctrine natin, ay masasabi nating pang world-class na. At mas dadami pa ang mga yan. Ito ang tunay na pagbabago. Samantala, sa ibang balita, ang Philippine Air Force, ay tuloy-tuloy din ang pag-power up. Habang nag-iingay ang Navy, may isa pang nagba-vibrate na balita sa defense scene. Ayon sa mga Korean defense analysts, malaki ang tsansa na dalhin ng Korea Aerospace Industries ang KF-21 Boracay Block 1 sa ADES 2026 sa Manila. Hindi lang display ang gagawin, kundi maaaring may flying demonstration pa. Ipapakita nila ang maneuverability at lakas ng KF-21 para mas lalo itong ibenta sa Pilipinas. At hindi doon nagtatapos. Ayon sa Max Defense Philippines, kung magawa ang mga revision sa batas at procurement rules sa loob lamang ng ilang buwan, posibleng makarating ang KF-21 sa Pilipinas mas maaga pa sa ADES 2026, posibleng makapirma na ng kontrata para sa multi-role fighters, posibleng hindi naabutin ng September 2026 ang pagpirma. Ayon sa impormasyon, phase by phase ang acquisition ng mga KF-21 Boracay na ito. Unang phase, isang squadron muna. Pero may kasunod na follow-on order para sa 2 pang squadrons para test engine ang paggamit ng long-term soft loans at syndicated financing sa big-ticket military purchases. Hindi lang dagat, patindi na ng patindi rin ang himpapawid ng Pilipinas. Sa dagat, modern frigates na may missiles, sa himpapawid, 4th-generation fighters, like KF-21, sa lupa, mas modern anti-ship missile anti-ballistic missile system, at multi-launch rocket system. Ito ang combined arms power. Ito ang multi-domain defense. Ito ang Pilipinas na hindi na pwedeng baliwalain. Parating na ang armada ng Pilipinas. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Like, share, at spread ang balitang ito. Dahil bawat barkong dumarating, bawat eroplano na posibleng lumapag, ay isang hakbang papunta sa mas ligtas, mas malakas, at mas marangal na Pilipinas. Ang laban ng bayan, dito nagsisimula.